Alamin nga natin ang lawak ng ibig sabihin ng relasyon at kung ano talaga ang kahulugan nito sa ating buhay. Kailangan pa ba natin ito o baka naman kahit hindi na? Ano ang buhay mo kapag meron kang karelasyon? Ano ang buhay mo kapag wala ka namang karelasyon? Iba't ibang klase ang relasyon na meron tayo. Relasyon sa pamilya, relasyon sa mga kapatid, kamag-anak, relasyon sa trabaho, sa kaibigan, sa kaaway, at sa relasyong mag-asawa o sa magkasintahan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang relasyong pang magkasintahan. Anong klaseng relasyon meron ka sa kasintahan mo ngayon? Tatalakay tayo ng mga iilang halimbawang relasyon na maaaring kahalintulad ng relasyon meron ka ngayon sa kasintahan mo. Pero bago yan, invite muna kita na mag-subscribe dito sa channel ko. Dito sigurado marami kang matututunan. Click mo ang bell button para ma-update ka sa mga susunod ko pang video dahil marami pa tayong pwedeng tatalakayin na maaari mong mapulutan ng aral. Pa-share na rin ang channel na ito para marami pa tayong matutulungan tulad mo. Ang pagbuo ng relasyon ng magkasintahan ay nagsisimula muna ito ng ligawan o pagpapakilala sa isa't isa. Kailangan makapag-develop muna ng chemistry para makapag-develop ng isang relasyong pang magkasintahan. Sa stage na pagpapakilala, sa panahon ngayon, hindi na masyado na pag-uusapan kung sino ang unang lumapit na magpakilala. May nagsasabi na babae ang unang magpapansin para mapansin ni lalaki at si lalaki ay mag-approach kay babae. Pero karamihan si lalaki ang unang magpapakita ng motibo na may gusto siya kay babae. Sa mga edad nasa DC pa lang o mga teen pa lang, tinatawag ng karamihan dito na puppy love. Wala pa sa isip nila mga seryosong relasyon as in yung seryosong bagay na. Kilig-kilig pa lang ang pakiramdam nila dito. Hanggang crush-crush pa lang sila dito kasi nakadikit pa sa kanila ang mga magulang nila para gabayan sila, lalo na sa mga babae. Sa mga edad lagpas teen na, nasa edad 20 to 25 na, nasa stage of enjoyment pa lang mga ito. Nag-e-explore pa lang sila. Medyo sumasagi na rin sa isipin nila ang pagpasok ng isang relasyon pero hindi pa ito gaano kapulido o kaseryoso. Kasi may nakadikit pang mga barkada. Mga kapwawalwal pa lang ang nasa isip nila. Enjoy lang muna. Yung mga nagseseryoso na, mga ilang porsyento pa lang yan. Mas matimbang pa rin sa kanila ang mag-enjoy bilang isang binata at dalaga muna. Dahil nasa isip nila masyadong maaga pa para dyan. May mga lalaki na rin na pumapasok sa ganitong seryosong relasyon dahil sa kapusukan. Ang ideal age talaga para sa mga lalaki para mag-asawa ay hanggat maaari ay nasa edad 30 na. Sa edad na ito sigurado marami na itong alam sa buhay. Hindi na tumangmang para harapin pa ang mga pagsubok na isang seryosong buhay. Sa edad 25 to 30 naman, sila yung medyo seryoso na ang pag-iisip pagdating sa relasyon. Planning and organizing stage na mga ito. Pinag-iisipan at pinaghahandaan na nila ang pagpasok na isang seryosong buhay o relasyon. Sa mga babae, karamihan sa kanila gusto na nilang magkaanak sa mga ganitong edad. Dahil sa mga paniniwalang baka mahirapan na sila magkaanak kung lalagpas pa sila sa kalendaryo. Meron din nagsasabi na may panahon pa sila sa sarili nila at makapag-enjoy pa sila kapag lumaki na mga anak nila dahil hindi pa sila gaano katandaan dito. Sa mga edad 30 pataas, matured na talaga sila mag-isip dito. Hindi na rin sila yung basta-basta pumapatol. Nag-iisip na ito ng maayos, hindi na padalos-dalos. Seryoso na sila pagdating sa relasyon. Wala na silang panahon para makipaglokohan. Once nakipagrelasyon sila, yun na yun, paninindigan na nila. Mas tahimik na rin sila kumpara sa mas batang edad. Malaliman na kasi sila mag-isip. Sa pangkalahatan, ang relasyon ay may kanya-kanyang stage. At bawat stage ay may kanya-kanyang pagsubok na nararanasan. At meron din kanya-kanyang pamamaraan para maharap at mapagtagumpayan ang mga pagsubok o gusot na yan. Kaya ako madalas nagtatanong kung ilang taon na ang humihingi ng advice at kung ilang taon na ang partner niya para mabigyan ko ng nababagay na advice kung anumang stage sila. Maganda ang may karelasyon dahil ito ang nagbibigay sigla sa iyo ng tamang direksyon sa buhay. Nagbibigay sa iyo ng inspirasyon pero dapat sa maayos na relasyon. Hindi rin naman maganda na wala kang karelasyon. Malungkot syempre. Pero wag mong madaliin at pilitin basta may masabing meron ka lang karelasyon. Mas maganda yung tuwid na relasyon, walang sabit. Isa lang ang pinakaimportanting relasyon na dapat mo munang harapin at seryosohin bago ang relasyon sa iba.
Ito ay ang relasyon mo sa sarili mo. Unahin mo munang harapin ang relasyon mo sa sarili mo. Evaluate mo sarili mo kung paano mo pinapangalagaan ang sarili mo. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Gaano mo karespeto ang sarili mo? Ang pakikipagrelasyon sa sarili muna ay makakatulong ito para sa mga pagsubok in the future. Palakasin mo muna ang sarili mo bago ka pumasok sa isang relasyon. Ma-emotional ang pagpasok sa isang relasyon. Dapat handa ka dito. Dapat handa ka pagdating ng panahon ng hidwaan. Hindi maiwasan yan. Darating at darating talaga yan. Walang relasyon na hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At ito ay dapat mong paghandaan. Yung paghahabol mo sa ex mo para lang balikan ka niya, ano ang epekto nito sa sarili mo? Nadadagdagan ba ang respeto o lumalakas ka ba o lalong humihina ka? Yung pangungulila mo dahil iniwan ka ng mahal mo, nakakatulong ba ito sa sarili mo? Hindi. Lalo ka lang hihina kung pairalin mo ang kahinaan ng loob mo. Para kang kandilang unti-unting malulusaw kung patuloy na mananatili na nakasindi ang apoy sa'yo. Kung patuloy ang pagpapahalaga mo sa kanya, ang pag-aalala sa kanya, ang pag-aalala na baka tuluyan ka na niyang hiwalayan kung hihintuan mo na siyang habulin. Kailangan mong patayin ang apoy para hindi ka tuluyang malusaw. Kailangan mong labanan ang mahina mong kalooban. Makipagrelasyon ka muna sa sarili mo bago ka makipagrelasyon sa iba. I-try mo muna ang sarili mo na labanan ang mga posibleng dadapong sakuna sa'yo pagdating ng panahong hindi mo gusto. Palakasin mo muna sarili mo lalo na emosyon mo dahil sigurado ako kahit anong stage na relasyon pa ang mararanasan mo, mapagtatagumpayan mo. Napakahalaga na alam mo ginagawa mo, na handa ka bago mo pasukin ang isang bagay na sigurado bibigyan ka balang araw ng sakit ng ulo. Sila dapat ang mamomroblema sa'yo, hindi ikaw. Kapag maayos na ang pakipagrelasyon mo sa sarili mo, maayos na din ang pakipagrelasyon mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo at sa kasintahan mo. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo ang bidyong ito, paklik na lang ang like at pa-share na din bilang suporta sa aking channel. Pa-invite na din mga kaibigan at kamag-anak mo na mag-subscribe dito. Dito sigurado marami silang matututunan. Nag-upload ako ng 1 hanggang 2 o higit pa kada linggo. Sa mga gustong magpa-advise, i-message nyo lang ako sa comment section, sa FB page, sa Instagram at sa email ad ko. At ating sisikapin pag-ukulan ng pansin. Sa mga nag-message na pero hindi pa nabibigyan ng advice, huwag kayong hihinto na i-message ako, malay mo message muna mababasa ko. Araw-araw sumasagot ako. Sobrang dami lang talaga ninyo na humihingi ng advice kaya hindi lahat nasasagot ko. Panoorin mo din ang iba ko pang mga video dahil maaring andon ang sagot ng mga katanungan mo. Maraming salamat hanggang sa muli. Bye for now.